Isang kagimbal-gimbal na aksidente ang inabot ng isang bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Umabot sa 6 ang namatay at 54 naman ang sugatan. Sa ganitong klase ng trahedya, maliban sa pag-iingat, ano-ano nga ba ang pwedeng gawin para masiguro ang kaligtasan? Makakasama natin ngayon ang Director for Road Safety Initiatives and Special Projects ng Philippine Advocates for Road Safety na si June Estalio. Magandang gabi po sa inyo, Mr. June Estalio. Sir June, welcome po sa Dapat Alam Mo. Welcome po. Thank you. Sir June, may tanong po kami. Ito po yung nangyari, nasakop ng bus yung kabilang linya ng kalsada at saka nakasalubong yung papaon na SUV. Tapos, pakurba po yung daan. Kapag ganito po ba, ano po ang dapat gawin ng driver ng bus at maging ng kasalubong nito sa daan? Sa pagtingin namin dun sa pangyayari na yan, parang hindi kabisado ng driver yung mga dinaanan niya. Yung driver ng bus. Kasi dapat may regular na route siyang dinadaanan, parang sumorkat siya. At dun sa looban ng mga ng Mahayhay at saka ng boundary ng Laguna ang dinaanan niya. So parang nanibago po siya doon sa dinaanan niya? Pero yung statement niya dun sa police, isang beses pa lang daw siya nakakadaan. Kaya hindi niya masyadong nakarkula ang kurbada. At saka yung rolling hills yun yung mga daanan. Ano ba ang natin dyan dapat tandaan, Sir June? Halimbawa, bago ka doon sa daan, bago ka sa kalsada, sa dadaanan mo, tapos makurbada pa, may mga, ano ba ang dapat na attitude ng isang driver? Ang isang driver kasi pagka baguhan ka sa isang lugar, dapat conscious ka sa speed mo. Yung tulin mo talagang lagi mong babantayan. Lalo na kung pampublikong sasakyan ang ginagamit mo. Isa sa alang-alang mo ang load na dala-dala mo, lalo na ang pasahero. Pero sir, di ba kadalasan kapag blind curve, meron tayong tinatawag na parang blind curve mirror? Diba sa mga kanto, kapag di mo talaga kita, yung papasok na, o yung makakasalubong na sasakyan? Isa sa mga engineering design ng karsada. Pero hindi lahat ng karsada ng mga municipality at city, nire-require yung ganon. Pero may attitude din kasi, ito pasensya na, pero may ilan na attitude sa pagmamaneho. Magaling ako magmaneho, kaya-kaya ko yan. Yung ganong attitude ho ba ay tama? Unang-una, mayroon kasi ang mga driver na parang risk behavior na tinatawag natin. At sa ayon sa pag-aaral, na lumalabas yung risk behavior ng isang driver dahil sa hindi niya sa walang alang-alang niya ang klase ng karsadang dinadaanan niya. Ang alam niya. Binabaliwala niya lalo at ang pag-recognize sa isang hazard na condition. May regulasyon ba tayo tungkol dyan sa kapasidad ng bus pagdating sa pagpapasakay ng mga pasahero? Ang mga bus dapat kung ano, seating capacity lang ba yan o standing ovation? Ang sa atin kasi, ang sinasabi ng batas, yung seating capacity, nakalagay yon sa pagrehistro pa lang ng sasakyan, lalo na ang bus. Pero meron silang allowable din na binibigay sa mga standing na pasahero. Pero nasa determinasyon yun ng driver at saka ng conductor o ng bus management para malaman nila kung nag-overload sila o hindi. Pero sa tama kasi kadalasan pag holiday, punuan yung terminals, tayuan kasi lahat ng gusto mo makauwi ng maaga Ano pong dapat gawin natin doon, sir? Ang dapat doon, talagang mahigpit ang pag-i-implement ng mga regulasyon. At saka obligasyon yun ng bus management. Sa terminal pa lang, dapat yun sinusuri na nila o ini-examine nila. Dahil mentras na tumataas ang mga pasahero, dumadami ang volume, tumataas ang panganib ng isang sasakyan. Sir, ito po, tanong isa pa, ano po yung mga palatandaan na ang bus ay ligtas sakyan? Paano po natin masasabi sa unang tingin natin, kondisyon tong bus na to, pag-andar safe pa to? lang, Ano po pag-andar yung pa mga lang. indikasyon yan, sir? Sa pasahero, bilang na hindi ka naman nakakaintindi ng mechanical at saka ng electrical feature ng isang sasakyan, obligasyon ng bus company na suriin ang sasakyan bago siya ilabas. Pero nasa obligasyon na ng driver yun at saka ng konduktor na alam nila na roadworthy ang sasakyan. Pero kung pasahero ka at nakakaintindi ka, minsan sa pagtakbo pa lang, sa simula pa lang malalaman. Ba ganun, sir? Nakita mong ganun, parang may mali sa takbo nito, di ba? Meron ka bang karapatan na sabihin mo sa driver na tigil mo muna para may problema yata yung bus? Ang pagre-remind na isang karapatan din ng pasahero yun. Kasi
unang-una, ang kanyang kaligtasan, ang pangunahing Siyempre, dapat na oo. tinitignan ng isang pasahero at saka ng driver na... Pag matulin na matulin mo ba patakbo ng driver, pwede mo ba sabihin, Manong, pwede yung pabagalan? O, pwede mo ba yun? Pwede din i-remind Pwede din. ang driver kasi lalo na kung marami kayong pasahero, nalalagay na sa panganib. Paano naman po kung mawalan talaga ng kontrol sa sasakyan yung driver? May tamang paraan ba na dapat gawin ng driver para hindi madisgrasya at mauwi sa aksidente? Dapat ba sabihin mo sa mga pasahero yon? Ang ano kasi diyan, ang dynamics kasi niya napakabilis, ano? Oo. Split second lang ang mangyayari diyan eh. Ayon sa mga pagsasaliksik, pagka manual ang ginagamit naman ng sasakyan, pwedeng i-apply ang handbrake handbrake. or dahan-dahan mong i-downshift ang sasakyan. Kasi ang nilalabanan mo diyan ang tulin at saka ang speed. Ito sir, ayaw natin mangyari to, no? Pero sakaling maaksidente naman po yung sinasakyang bus, ano po yung dapat unang gawin ng mga pasahero para masiguro po yung kaligtasan nila? Okay. Ang pasahero kasi iba-iba yan eh. Iba-iba ang matatamo nilang Injuries. Pinsala. Injuries o pinsala sa katawan. Kung conscious ka naman at unang-una ang mobility mo hindi pa rin impaired, i-secure mo muna ang mga personal mong gamit. Okay. Kasi maaaring mawala yan. Pangalawa, titignan mo yung una mong katabi o kasama mo na pwede mo siyang ilagay sa gilid, sa isang tabi. Pero kung magiging banta din at magiging malala ang kanyang injury, huwag mo siya nang magalaw at hantayin mo ang qualified na first aider na maggalaw sa Tutugon kanila. doon. Naku, dapat po talagang mag-iingat sa pagmamaneho. Tapos yung mga pasahero dapat ay vigilant din tayo. Tingnan din natin kung paano yung behavior ng driver kapag nakikita natin na lalo na yung malalayo ang distansya Correct. ng bibiyahin. Maraming salamat po, Director for Road Safety Initiatives and Special Projects ng Philippine Advocates for Road Safety, June Estalio, sa mga binahagi niyo pong mahalagang impormasyon sa amin ngayong araw na ito.